Eto na mga katambay ang full chapter para sa chapter 1157 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga malalaman natin? Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, teorya at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Mag-uumpisa ang chapter sa ginagawang pamimirata ng legendary crew na Rocks Pirates. Sinugod nga nila dito ang lugar na tinatawag na Put Colony, Temple of the International Philanthropy Federation. Parang isang samahan to na lumilikom ng mga donasyon para sa mga nangangailangan. Maraming ang nakuhang mga kayamanan ng Rocks Pirate. Makikita nga natin sila Big Mom na may mga dalang sakong malaki ng puno ng kayamanan. Tuwang-tuwa nga sila Ochoku dahil ang dami nga daw nilang nakuha. Dali na daw nila yon sa barko. Bigla na mahinarang ng isang priest si Big Mom at sinabi na itigil daw nila yon dahil mga donasyon daw yon at ibibigay nila sa mga taong mahihirap. Sabi naman ni Big Mom na talaga daw ba? Pero bakit tinatago daw ng mga yon yung kayamanan sa pinakailalim pa ng templo? Mukhang yung mga namamahala nga sa templo na to ay hindi talaga mabubuti dahil parang nakaw din ang mga kayamanan na nandun. Habang nangyayari ang takbuhan, may tumatawag nga kay Ochoku sa Dendenmushi. Sabi nito na ibaba daw nila yung tali dahil andun pa sila sa ibaba ng chamber. Sabi naman ni Ochoku na tumahimik daw ito at tinawag niya si Shiki. Narinig naman yun ni Shiki at kinabahan siya dahil meron palang nandun pa sa ilalim. Kaso nga lang loko-loko tong si Shiki. Kumuha siya ng bomba at tinapon niya doon sa pinakabutas. Kaya ayun, sumabog. Kung sino man yung nandun sa ilalim, nayari sila. Tuwang-tuwa naman si Shiki dahil malaki nga daw ang makukuha nila kasi nga nawala na yung ibang mga miyembro. Loko talaga tong si Shiki. Sa kabilang banda naman, yung priest kanina na pumigil ay sinabi na mukhang alam daw ng Rocks Pirate kung sino daw talaga sila. Tinanong naman niya na yung army daw ba di pa dumadating. Sabi naman ng isang alagad na malapit na daw yung mga yon. Kaya ang ginawa nila, sinil nila yung Rocks Pirate sa loob ng temple para nga hindi na makalabas ang mga to. Dito na nagulat si Big Mom dahil yung pinaka-gate naharangan na ng bakal. Sabi na lang nito na wala naman daw silbi yun. Bubutas na lang daw sila ng daan. Pero napatigil to nang may naramdaman siyang parang lindol. Natakot nga yung ibang miyembro ng Rocks Pirate dahil ano daw ang nangyayari? May lindol daw ba? Sabi naman ni Big Mom na mukhang yung lalaki daw na yun ang gumawa. Makikita natin na lumilindol nga sa paligid dahil yung pinaka-isla naiiba nga yung pwesto at kilala na natin kung sino yung gumawa niyan. Dahil nga dun sa lindol na ginawa ni Whitebeard, nahulog sila Big Mom dahil nasira nga yung ibang parte ng temple. At eto na, makikita natin na nakatayo nga sila Whitebeard kasama si Kaido at si Kyo. Sabi nga ni Kaido na sa totoo lang daw naiinggit daw siya sa ginawa ni Whitebeard dahil di daw niya kaya yon. Sabi naman ni Whitebeard, mukhang interesado daw si Kaido sa kapangyarihan. Kung ganun daw, dapat suriin ni Kaido yung pipiliin niyang powers dahil isang beses lang daw nito magagawa yon at panghabang buhay na nito madadala ang powers na yon. Sabi naman ni Kaido na tama naman daw. Bigla naman nagsalita si Kyo na mga buwisit daw yung mga yon. Sino daw kaya sa miyembro ng crew ang nang iwan at nagpasabog sa kanila? Bigla naman tinuro ni Ochoku si Shiki at nagalit na dito si Kyo. Binati naman ni Shiki si Kyo na nandun daw pala yon. Nag-alala nga daw siya dahil baka kung ano na ang nangyari dito. Sarcastic din talaga tong si Shiki, ang kulit. Habang nagkakagulo ang mga to, bigla naman dumating si Rocks at napatanong kung bakit ang tagal daw ng mga yon. Bilisan daw nila at aalis na sila doon. Tinanong naman ni Gansui si Rocks na safe naman daw yung mga kayamanan sa barko, diba? Sabi naman ni Rocks na oo naman daw. Bigla naman nagsalita si Captain Jan na tumingin daw si Rocks sa likuran niya. Eto na nga, dumating na yung Marines. Natuwa nga si Rocks dito at sinabi na mukhang may mga bagong hahamon sa kanila. Tigilan na nga daw nila yung bangayan. At hindi daw yun yung oras para doon. Maghanda na daw silang ilagay ang mga kayamanan sa barko. Sabi naman ni Whitebeard na bakit ang bilis daw makarating ng Marines doon? Di daw kaya may traidor sa kanila. Sabi pa ni Rocks na wag na nga daw, tigilan na daw muna nila yung pagkarga ng mga kayamanan. Maghanda na daw sila sa laban. Kunin daw nila lahat ng kayamanan sa barko ng mga Marines na yan at palubugin ang mga barko na yon. Nasabi nga dito ang mga nangyari sa 2 taon na paglalakbay ng Rocks Pirate. 2 taon daw ang nakalipas simula ng pagtatag ni Rock. Sa crew niya ay marami na nga daw nagawa ang mga to na malala. 60 ang documented raids, 76 ang napalubog na barko, 40 na ports ang naabo dahil sa mga to, 5 bayan ang hindi na matagpuan, 1 bansa ang hindi na makilala dahil sa pagsalakay ng Rocks Pirate. 3 mga krimen ang ginawa nila Rocks na nag-violate sa Article 80 ng International Law at 25 criminal records ang hindi na makita sa panahon na yon. Siguro tinago na lang dahil sobrang lalangan ng ginawa ni Rocks. Nasabi pa na kahit nakasabayan pa daw nito sa karagatan ng future Pirate King na si Roger ay wala nga daw sinabi to at hindi na makakaila na sa panahon na to ay ang pinakahari ay si Rocks D. Sebek at ito nga daw ang era ni
ni Rax. Lipat naman tayo dito sa Enishi, sa New World. Makikita natin ang barko ni King Harald. Tinataboy nga ng isang CP9 o CP0 itong si King Harald dahil nga nakikialam ito sa misyon nila. Yung bansa daw na yon ay hindi naman daw kasapi sa world government. Kaya yung mga nakatira daw doon ay walang mga karapatan. Wag na daw mangialam si King Harald sa mga taong nakatira doon. Bigla naman sumigaw si Harald na ano daw sinasabi nito? Kalokohan daw yung ganon. Hindi daw dapat ginagawa ng world government yung ganong batas. Pakawala na daw ng mga to yung mga taong naninirahan doon. Dahil yung mga tao daw na yon ay tumulong sa Elbap nung nasa hikahos nga ang bansa nila. Mga kaibigan daw nila ang mga yan at mga tagapagligtas. Sumigaw naman yung mga tao na yon kay King Harald. Natulungan daw sila. Sabi pa ni King Harald na hindi daw siya aalis doon hanggat di siya nakakabawi sa mga taong nakatira doon sa isla. Sabi naman itong loko-loko na to na naiintindihan naman daw ni King Harald na ang Elbap may request para makasama sa world government. Pwede naman daw tumulong si King Harald sa kanila para mas mapabilis daw ang proseso, pero kung makikialam daw ito sa nangyayari ay baka magkaroon ng problema sa gusto nitong si King Harald. Maapektuhan nga daw ang pagsapi nito sa world government dahil sa pagtulong nito sa bansang hindi naman kasapi. Kaya umalis na daw to at wag mangialam. Bigla nitong binaril sa braso yung isang babae. At dito na nagalit si King Harald. Walang hiya daw tong tao na to. Hindi daw dapat maging tao tong hayop na to. At ayun, tumalo na si King Harald para nga wasakin yung barko ng mga loko-loko na to. Nang matapos yung insidente na yon, nabalita nga na itong si King Harald hinaras nga daw yung inosenteng barko ng world government. At yung pakikipag-alyansa nga daw nito sa world government ay isang kasinungalingan. Mukhang kalokohan na naman yung binalita ng World Economic Journal. Ilang araw ang nakalipas o buwan, malilipat tayo sa Elbap dito sa bar ni Ida. Nabalitaan nga ni Rax ang nangyari kay King Harald. Tinawanan nga nito si Harald at sinabi na o diba ayaw daw maniwala ni Harald. Ganon daw talaga ang world government. Doon na lang daw sila uminom sa castle. Sabi naman ni Harald na wag nga daw tong magbiro. Hindi daw siya papayag na ang katulad ni Rax na masamang tao ay makakatapak ulit doon sa Sun Realm. Sabi naman ni Rax na sumali na daw kasi sila sa kanya. Wag na nga daw maarte itong si Harald. Hindi na nga daw kayang makita ni Rax na magmamakaawa pa itong si Harald sa world government. Sabi naman ni Harald na hindi naman daw magtatagal ang Elbap magiging miyembro na ng world government. Sabi naman ni Rax na sa tingin daw ba ni Harald yung pagpapakalbo nito patunay na sa paniniwala niya para mangyari yon. Hindi daw mababago nito ang tingin ng mga tao o ibang lahi sa Elbap at tumawa na lang dito si Rax. Sabi naman ni Harald na tama naman daw kahit nga daw si Garp tinawanan siya. Nagulat naman si Rax nung binanggit ni Harald si Garp. Sabi nito na si Garp daw ba galit daw yon sa mga pinuno nila. Mas okay nga daw na maging pirata na lang daw si Garp. Sabi naman ni Harald na malaki nga daw ang hukbo ng Marines. Marami nga daw ang siraulo at hindi maayos na mga tao na nandun. Pero marami pa rin daw ang mga matitino na tumutulong sa mga taong nangangailangan sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Isa na nga daw dito ay galing sa Elbap. Katulad na lang daw ni John Giant. Kung ang iba daw sa mga kababayan niya ay nakapasok na sa Marines, ay magiging malaking tulong daw ito sa hukbo dahil sa lakas ng mga Giant at makakagawa nga daw ng imposible sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sabi naman ni Rax na kapag nangyari daw yung ganon ay sobrang nakakabilib at nakakatakot. Bigla namang kinausap ni Rax si Ida at tinanong na ba't hindi daw kausapin ni Ida yung asawa niya. Ngumiti naman dito si Ida at sinabi na kung anak daw niya si Harald ay sasabihan niya daw talaga to na pumili nga daw to ng maayos na kaibigan. Nagreklamo naman si Rax na bakit parang siya daw yung tinutukoy ni Ida. Malilipat ulit tayo dito naman sa Marine HQ. Pinagkukwentuhan nga dito ng mga officer ang mga Giant dahil may gusto na isali ang mga to. Meron naman na tumututol dahil delikado nga na may kasamang Giant. Dahil nga daw baka makapatay ang mga to kahit na natutulog lang, pero mahalaga din daw ang mga to dahil dagdag nga daw sa puwersa nila. Kaso maganda daw kaya yung ganon na magkasama ang mga tao at mga Giants tapos magtutulungan pa. Ang mga nagkwekwentuhan pala ay itong mga nasa prime pa na sila Garp, Sengoku, Churo at si Kong. Admiral pa nga lang dito si Kong. Vice Admiral naman sila Sengoku, Garp at si Churo. Sabi nga ni Garp dito na dapat isali na yung mga Giant. Mga mababait naman daw yon. Sabi naman ni Sengoku na si Harald naman daw maayos kausap yon. Saka gusto lang daw talaga no na matutunan ng history at maisaayos ang Elbap. Sabi naman ni Churo na meron nga daw mga haka-haka na itong si Harald gustong isali ni Rax sa crew niya. Kung totoo daw yon ay mas mahihirapan daw ang Marines dahil mas lalakas daw ang Rax Pirate at wala nang makakatalo dito. Sabi naman ni Kong na tama naman daw si Churo pero ganun daw talaga, wala na silang magagawa. Nakakainis nga daw dahil parang naiipit daw sila sa dalawang bato. Hindi din naman daw nila madedenay na may history ang mga Giant na pagiging marahas
mararahas at bayolente. Sabi naman ni Garp na yun nga daw ang hinahanap niya, kaya dapat maisali nila yon sa Marines. Magmadali na nga daw itong si Kong na maisali ang LBAP sa world government. Kung siya nga lang daw ang tatanungin, walang problema para dun. Malilipat naman tayo dito sa Hachinosu. May balita nga na umalingaw-ngaw sa mundo at nakarating na nga ito sa Hachinosu. Nabasa nga ng mga pirata sa dyaryo na itong Empress na si Shakuyaku ay umalis na nga sa Kuja Pirates. Nalungkot at nagsiiyakan nga yung mga pirata na nandun sa isla. Sabi pa nga ng ilan dito na wala na daw pag-asa na makikita pa nila itong si Shaki. Sabi naman ng isa na kaya daw siya naging pirata para may chance na makasagupa at makita nga daw niya itong si Shaki. Talagang ang daming fans ni Shaki sa mundo. Makikita nga natin dito si Gloriosa na nabasa nga ang balita. Ano daw bang binabalak nitong si Shaki? Sabi naman ni Big Mom na sa tingin daw ba ni Gloriosa umalis si Shaki para maghabol sa isang lalaki katulad ng ginawa daw nitong si Gloriosa. Sabi naman ni Gloriosa na parang may alam daw si Linlin sa sakit na dulot ng pagmamahal. Palibasa ang alam lang daw nito mag-anak ng mag-anak na parang nagluluto lang ng popcorn. Lakas mang trash talk ni Gloriosa. Pero hindi daw niya maisip kung nagka-lovesick daw itong si Shaki. Hindi daw niya mapapatawad yon kung ang dahilan nito ay para habulin din daw si Roger. Ang kulit talaga ni Gloriosa. Itong si Miss Baki naman biglang nagsalita na ano daw ba yan? Puro Shaki. Ang usap-usapan sa isla. Shaki dito, Shaki doon. At least alam daw niya na itong si Whitebeard siya lang ang gusto. Di ba daw? Wala ngang paki dito si Whitebeard kay Miss Bakin. Pinupunasan nga lang nito yung sandata niya. Sabi na lang nito na kahit kailan daw di siya nagkagusto kay Miss Bakin. Dito na nainis si Bakin. Na ano daw sinasabi nito? Siya daw ang kilalang si Miss Bakin. Hindi pa daw ba yun sapat? Siya lang daw dapat ang gusto nitong si Whitebeard. Lap trip. Ilang saglit lang biglang may nagsabi na ano daw nangyayari. Hindi daw sila makapaniwala. Nagulat nga ang ilan dahil dumating nga ang barko ng Kuja Pirates sa Hachinosu. Nasabi na sa history daw ng Hachinosu, itong pagkakataon daw na to ang pinakatumatak dahil dumating nga daw ang pinakamagandang idol sa panahon na yon na nagresulta nga ng kaguluhan sa lugar ng mga mararahas at delikadong pirata. Makikita nga natin na dumating dito itong si Empress Shaki. Nagpahatid nga siya sa Kuja Pirates na ang pinuno na nga nito ay si Tritoma. Nagpasalamat nga si Shaki kay Tritoma sa paghatid nito sa kanya. Lahat nga ng mga sumalubong na pirata kay Shaki ay parang naging bato. Hindi na nga makagalaw at puro heart nga ang mga mata ng mga to. Tinanong nga ng isa na bakit daw nagpunta si Shaki doon. Sasali daw ba to sa Rax Pirates? Sabi naman ni Shaki na hindi daw. Mananatili lang daw muna siya doon ng mga konting panahon sa isla. Kahit naman daw kasi magbitiw siya bilang pirata ay hahantingin pa rin daw siya ng mga Marines. Kaya sa ngayon sa Hachinosu na muna daw siya magtatago. Protektado naman daw siya ng mga nandun, di ba? Bigla namang sumigaw yung mga pirata na oo naman daw. Sabi naman ni Shaki na mabaho nga daw sa lugar na yon. Pero magtatayo daw siya ng tindahan doon. Sabi naman ng ilang pirata na lilinisin daw nila yon at sila na ang bahala sa paggawa ng tindahan ni Shaki. Nasabi na sa panahon na to ay napuno ng excitement ang isla ng Hachinosu dahil doon sa nagawang rip-off bar ni Shaki. Sabi-sabi na bago daw makapasok dito ay pipila daw muna ng sobrang tagal at buwan nga daw. Nung nagawa ang bar ni Shaki ay dito na din dumating sila Rax at nagulat nga itong si Rax dahil ano daw bang kalokohan yung nangyayari sa isla niya. Biglang lumabas itong si Shaki at binati nga itong si Rax. Ito daw pala yung unang customer niya. Tumuloy daw itong si Rax. Syempre matik yan dahil super ganda ni Shaki pati si Rax natulala. Kasama na dyan sa na-inlove sila Whitebeard, sila Shiki, Captain Jan at marami pang iba. Ang kulit ng mga to. Nasabi na itong si Shaki daw ay parang bulaklak na tumubo sa isang disyerto. Ang presensya nga daw nito ang mas nagpayabong sa Hachinosu. Ang mga nakatira nga daw doon sa Hachinosu ay tinuturing si Shaki na isang treasure o kayamanan. Isang kayamanan na hindi basta-basta matutumbasan ng kung ano o sino. Pero dahil nga naturing si Shaki na isang kayamanan ng Hachinosu ay marami rin ang gustong makuha itong si Shaki. Makikita nga natin dito na nagbukas na ang bar at si Shaki dito hindi mabuksan yung isang bote. Kaya nagpapatulong siya. Nag-aagawan nga sila Don Marlon at Captain Jan para buksan yung hawak ni Shaki. Si Rax naman dito nagandahan sa bar at ang bango nga daw doon. Maiba naman tayo. Dito tayo sa silid ng mga Gorosei. Nag-uusap nga ang 5 Gorosei. Sabi nga ng isa dito na kung ganun daw sabihin daw nila yon kay Harald. Papayagan daw nila yung request ng LBAP na maging parte ng world government pero sa isang kondisyon. Sabi nga ni Jupiter dito na ang mga mandirigma ng LBAP daw ay dapat patayin itong si Rax. End of the chapter. Okay, isang magandang chapter na naman ang nasaksihan natin at marami na naman tayong nakita lalo na sa paglalakbay ng Rax Pirate at nitong si Rax. Nalaman din natin na plano talagang tapusin
ng mga Gorosei itong si Rax pero sa pamamagitan ni King Harald. Ang tanong, susundin kaya to ni Harald o mananatili ang pagkakaibigan nila ni Rax? At sa chapter na to, nalaman natin kung ano talaga ang treasure na iniingatan nila Rax sa Chinosu. Ito nga ay ang dating empress ng Puja na si Shakuyaku. Mukhang sobrang halaga talaga ni Shaki sa mga magdadaang chapter. Marami pa ang mangyayari kaya abang na lang sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!